Ibang klase yung langit ngayong araw ah. Yung ulap oh. Parang hinawi eh. Yung blue na yung parang dagat eh. Parang ipinatong yung ano, parang drawing lang. Ah. Bye-bye. Bye. Pasok na sila. Okay. See you later again. See you later na naman. Buhay Canada, lagi na lang see you later. Ay, kauwi lang natin galing trabaho. Tapos 30 minutes lang sila naman ang paalis. Ayan. See you later, alligator. Lagi kami see you later, alligator. Ingat kayo sa biyahe. Yan ang kasarapan ng buhay ko ngayon, guys. Hindi na ako naghahatid sa eskwela sa umaga. Si mami na yung nagdadrop sa mga bata. Kaya ako pwede nang tulog kagad pagdating. Yan, hindi pa nga ako nakapagpalit ng damit. At isa responsibility, ganun talaga. Wala naman, pauwi naman siyang tulog. Nakakatulog na ng masarap. Kasi on my way din naman eh. Kaya lang, di early talaga ang gising. Kailangan gumising naman. Ang pasok ni mami dapat anong oras pa? 9. Alas 9, pero anong oras pa lang? Alas 8 pa lang mag-8 ngayon. na. Mag-8 pa lang. Naghahatid na siya. So, sige na. Bye-bye. So, ayan. Mami, papatay na lang ilaw. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Ngayong Wednesday na to, parang nasa mood akong mag-vlog muna. Kahit na pagod na ang katawang lupa ko dahil sa trabaho. Sobrang dami ng trabaho namin ngayon talaga. At sobrang busy sa work talaga. Nasa mood ako ngayon na magkwento sa inyo kasi meron na namang update ang Alberta. Lumabas na yung guidelines, pati yung points system kung paano yung bagong PNP ng Alberta. Yun. So, hello guys, welcome back po sa ating channel. Habang ako susuot muna nito. Kasi alam nyo guys, dito sa basement malamig na. Damdam na yung lamig. Kasi nga, di ba, fall season na dito sa Canada. At minsan yung temperature sa labas, lalo na kapag umaga talagang bumababa na. Minsan nung nakaraang linggo, mayroong positive 1 na lang na araw. Pag-uusapan natin ngayon, yung papakita ko sa inyo, ano ba yung bagong sistema ng provincial nomination dito sa Alberta. Alam ko yung mga nandito sa Calgary at sa ibang part ng Alberta, marami talaga nakaabang dito. Alam naman natin guys, di ba, over the past few months, sobrang dami ng mga pagbabago when it comes to immigration, mga policies na pabago-bago, di ba? Ganun din ang sistema ng provincial nomination dito sa Alberta. So, kung matatandaan ninyo, nung February 15, 2024, biglang inihinto yung AAIP, di ba? Yung Alberta Advantage Immigration Program. So, temporarily pinost yun until, sabi dun sa announcement, until further notice. Tapos, nung June 11, nag-resume yun. Pero under new guidelines na. Ang masakit kasi dito sa nangyaring pagbabago sa AAIP, marami na yung eligible pero hindi sila maka-apply kasi for couple of months nga hindi nga open or wala yung portal, di ba? Ang karamihan dito mga batch pa ni Joyce din na gumraduate Medyo nahuli nga lang sila na matapos yung 6 months, di ba? Usually kasi ang mga international graduates dito para mag-eligible sa AAIP, AOS or Alberta Opportunity Stream sa international students. Kailangan kasi makabuo ka ng 6 months na payslip doon sa trabaho na inline doon sa inaral mo. So, ang nangyari dito, yung iba na hindi agad naging eligible, too late na. Nung naging eligible sila, biglang ganito na yung nangyari sa AAIP. Nagbago na bigla yung
or nag-post na bigla yung AAIP. Yung AOS, under to ng AAIP, yung AOS or Alberta Opportunity Stream, Rural Renewal, Accelerated Tech Pathway, pati yung Tourism and Hospitality, lahat yun naging apektado. So nung nag-resume nga ang AAIP nung June 11, iba na yung sistema. Every month, meron na lang bilang ng tinatanggap na applications. Tapos, madaming eligible nga, kagaya ng nasabi ko, pero hindi naman makapasok. Kasi, ang nangyari kasi is parang, sabi ng iba, pabilisan daw, di ba? Pero kahit na yung iba, sabay na sabay. Halimbawa, pareho sila na nag-apply, magkaibigan sila. Sabay na sabay sila nagpasok dun sa website nung open na. Pero yung isa nasa pang 100, yung isa nasa 500 na kagad. So, hindi mo masabi kung para bang swertehan ang nangyari. Sabi naman ng iba, nagkwento sa akin na nakapasok sila nung time na yon, 4 na computer daw ang binuksan nila. Sabay-sabay. So, hindi mo alam kung pabilisan ba o paramihan ng computer na bubuksan, di ba? Magulo, kumbaga. Ang daming na-frustrate kasi for ilang months yon na ginawa ng Alberta, pero still, ang dami pa rin ngang eligible to apply pero hindi makapasok. So, dapat from June to December, ganun ang mangyayari. Kaso, noong August pa lang, noong August 7, nag-announce na naman ng bago yung Alberta. Ang sabi naman niya, magkakaroon na ng bagong system. Ito nga yung Expression of Interest System na ilo-launch nga daw by September 30. And, nung in-announce nila yon, itinigil na nila yung monthly application acceptance dates for 2024. So, pinost na nila nung August. Hindi na nila itinuloy yung monthly. Kasi nga magulo So, lahat ng mga eligible na mag-apply for provincial nomination, nakatenga tuloy ngayon, nakabitin, So, punta na tayo dun sa main topic talaga. Ano na yung most recent update dito sa Alberta immigration? Dito sa inilabas na announcement, makikita nyo to sa website ng Alberta. Lumabas nitong September 23, nung isang araw lang. Ang nilalaman nito, bale, ibibigay ko lang sa inyo yung summary, Ang candidates are now required to submit an expression of interest. So, ang mga mag-a-apply for PNP, kailangan nila lang mag-submit ng expression of interest. So, submission of EOI starts on September 30. Okay? So, hindi pa po ngayon, wala pa ngayon. Sa September 30 pa magsisimula. Submission of EOI is free and done through the AAIP portal. So, walang babayaran. Kailangan lang meron kayong login sa Alberta AAIP portal para makapasok kayo. Wala kayong babayaran doon. Candidates will self-declare information about themselves through an online worker EOI form in the AAIP portal. Then each worker EOI will be scored and ranked using the worker EOI points grid. O yun yung bubuksan natin mamaya. Titingnan natin. I-flash ko na lang sa screen kung ano ba yung tinatawag na parang pointing system. Paano ba pupuntosan ang mga candidates para sila ay mabigyan ng nomination, 'di ba, ng Alberta? Candidates who successfully submit a worker EOI will be placed into the worker stream pool to be considered for selection. So ngayon, successful, kumbaga nakapag-submit ka ng expression of interest, nakapasok yung points mo, pero mapupunta ka pa sa pool. And hindi pa rin natin alam kung paano ba yung selection process ng Alberta, kung sino ba sa lahat ng nasa pool, sino lang yung kanilang ise-select para mabigyan ng nomination. So ngayon, yung pagbibigay ng nomination, ng provincial nomination, ay nakabase na sa score rankings, kung gaano kataas yung points mo. Syempre, pag mas mataas ang points mo, mas maganda, di ba? Mas malaki yung chance na ikaw yung ma-invite. Based on candidate score rankings and provincial labor market needs and priorities.
So hindi lang sa points nakadepende kung ikaw ay mabibigyan ng nomination, pati din doon sa labor market needs and priorities ng Alberta. Ibig sabihin kung ano yung in demand o kung ano yung pangangailangan ng Alberta. Individuals who are selected will receive an invitation to apply by email. So, bali ganun mangyayari. Kapag ka napili ka, then makaka-receive ka ng invitation to apply sa email mo. And then, doon na magsisimula yung proseso. So, sabi nga dito, there's no need to rush. Yeah. Kasi kung tutuusin, in-announce na nila ngayon, di ba? Yung mangyayari at yung kung paano yung dapat mong gawin. At mag-open pa lang ito sa September 30. Pero, ang draw ay magsisimula pa lang sa mid or late October. So, ibig sabihin, meron kayong more than 1 month, mga 1 month and a half up to 2 months to submit your expression of interest dito nga sa AAIP portal. So, hindi nagmamadali kasi hindi na dito unahan. Yun ang kagandahan dito, di ba? Hindi na kayo mag-uunahan o hindi na ito sa paramihan ng computer na bubuksan para ma-select, di ba? Kundi, nakadepende na to sa ngayon sa magiging puntos mo at sa pangangailangan nga ng Alberta kung in-demand yung trabaho mo para ikaw ay ma-invite. So, puntahan na natin, i-flash natin sa screen dito kung paano ba i-award yung points. Kung pagmamasdan natin itong worker EOI points grid at aaralin natin kung paano ba i-award yung mga points. Makikita natin dito na nahahati siya sa dalawang main factor. Yung human capital factors, which is nagmamax siya ng 69 points, at saka yung economic factors na ang maximum point ay 31 points. So, pag pinagsama mo siya, is 69 plus 31, that's a total of 100 points. Ngayon, himayin naman natin yung human capital factors. Yung human capital factors, meron siya namang 1, 2, 3, 4, 5 na areas. Okay? So, ano yun? Number 1 is education. Yun yung unang-una. Education, which is, ang maximum niya is 22 points. Yung makakakuha lang ng 22 points ay yung highest level of education na ay doctorate degree, kasi 12 points yun. At kung ang location, kung saan mo na-complete yung highest level of education mo na yon ay sa Alberta, 10 points. So, 12 plus 10, 22. Pero kung hindi doctorate at hindi sa Alberta, so tingnan pa natin yung ibang level of education, kung ano yung magiging points. So, kung master's degree, that's 10 points. Bachelor's degree, 7 points. Trades, certificate or diploma, that's 7 points. Diploma, certificate, hindi ko masyadong magets bakit anong pinagkaiba nito. 4 points. Secondary school and lower, 0 points yun. Kung secondary school lang ang natapos. Ngayon, sa location, kung completed in Alberta, that's 10 points. Completed in other province or territory, not Alberta, 6 points lang ang makukuha. So, kung halimbawa, nag-take ka ng masters, that's 10 points, pero kinumplete mo sa Ontario, so hindi sa Alberta, ibig sabihin dito sa, ang makukuha mo lang is 16 points. So, kung punta naman tayo sa language, ang maximum points ay ilan to? 13 points. Okay? So, pag hindi ka daw naka-CL before, hindi ka pwedeng mag-submit ng EOI. Work experience. Okay, punta na tayo sa sunod na area. So, natakal na natin ang education and language. Punta tayo sa work experience. Ang maximum points na pwede makuha sa work experience ay 21. Nahati kasi yan sa dalawa. Total work experience, ang maximum mo ay 11 points. At work experience in Canada, maximum mo ay 10 points.
Ayan. So, makikita nyo sa table, includes all experience accumulated in Canada and abroad. Kapag meron kang 12 or more months, that's 11 points maximum. Kung 6 to 11 months lang, 7 points. Kung less than 6 months ang experience, that's 3 points. Work experience in Canada. AAIP will score the worker EOI for both experience in Alberta and in another province or territory in Canada, and award the higher points between the two scores. Kasi nga sa Alberta PNP ka nag-a-apply di ba? So mas matimbang yung experience mo sa Alberta. O sa age, yan, tingnan natin yung points. Kung ikaw ay 18 to 20 years old, that's 3 points. Kung 21 to 34 years old, that's 5 points. Yun yung prime, di ba? Yung 21 to 34 years old, yun yung pinakamataas na puntos na pwede mong makuha sa age. Kasi yun yung 5 points. Kung ikaw ay nasa 35 to 49 years old na, 4 points ka na lang. And if 50 years old and above, that's only 3 points. And last but not the least, under the under the human capital factors ay ang family connection in Alberta, which is maa-awardan ka ng 8 points kung if you have a family member living in Alberta who is a Canadian citizen or permanent resident over 18 years of age. A family member must be your parent, grandparent, child, grandchild, sibling, aunt, uncle, niece, or nephew. Pero kailangan, if it's niece or nephew, or child or grandchild, it should be, ang sabi ay over 18 years of age. Punta na tayo doon sa second na main factor, which is the economic factors, which is 31 points. Okay? So, tungkol ba saan to? Ang economic factors ay 31 points. Ayan. So, paano ka makakakuha ng 31? Yun na lang ang tingnan natin, ano? Paano ka makakakuha ng 31 points? So, una, sa job offer, para makakuha ka ng maximum point, you have to have a job offer for permanent full-time employment in Alberta. That's 10 points. Job offer to work in select Alberta rural communities or sector. That is 6 points. Kung ikaw ay pasok sa rural renewal, ikaw ay under tourism and hospitality sector, at kung ikaw ay may job offer in a law enforcement occupation, makakakuha ka ng maximum points doon. 6 points. Tapos, yung 5 points naman, Alberta job offer location. Ito, guys, ang mabigat. So, pinapakita dito na kung ang job offer mo ay galing sa Calgary Metropolitan Area or Edmonton Census Metropolitan Area. So, parang kung ikaw ay nasa mismong city ng Calgary at Edmonton, ito mabigat. Wala ka makukuhang points dito, 0. Maximum points is 5. Paano ka makakakuha ng 5? Kung ikaw ay nasa rural, ang job offer mo ay sa Rural Renewal Stream Designated Community, other Alberta community outside of Edmonton and Calgary Census Metropolitan Areas and Rural Renewal Stream Designated Communities, makakakuha ka pa rin ng 5 points. So, ibig sabihin lang guys, ang tinutukoy dito, isa lang ibig sabihin ito, mas pinaprioritize nila na humanap ka ng trabaho or mas mataas ang puntos kung ang job offer mo ay nasa labas na ng cities. Kasi nga, nakikita naman nila, di ba, based sa mga data na sobrang crowded na ng cities, ng Calgary and ng Edmonton dito sa Alberta. Kaya, hindi sila mag-award ng points kung ang job offer mo ay dito sa city. And then, the next one,
a job offer in regulated occupation in Alberta and meets regulatory requirements to practice the occupation in Alberta, meron kang 10 points. Ang tinutukoy dito ay some professional occupations and designated occupations and trades na regulated sa Alberta. Those who have an Alberta job offer in regulated occupation and who meet the requirements set out by the professional regulatory body to practice that occupation in Alberta, sila lang yung maa-awardan ng 10 points. Yun. So, sana yan. Refer na lang kayo sa table. Alam ko marami pa rin question. Kahit ako hindi ko pa rin masyadong nalilinawan kung ano ba yung example nito. Halimbawa, yung sa last part, no? So, abang na lang tayo sa clarification or sa mga susunod pang update. Ganyan ang gagawin na ngayon para malaman mo kung paano pupuntosan. Ano? So, yan na ngayon ang ipapatupad starting September 30. And that's how you will earn points. Meron pa palang mahalagang note dito sa baba. So, sinabi dito, the AAIP also collects the following information in the worker EOI to support selection for draws to meet sector labor needs and other program priorities. Di ba nga, ang sabi nga ay ito ang sistema na to ay ginawa para syempre ma-select kung sino yung mas mataas ang points at saka kung sino yung kailangan ng probinsya. Kaya kailangan din nilang malaman based dito yung status with Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Ano yung status mo? So, halimbawa ba, naka-close work permit ka ba? Or PGWP or open work permit, diba? Then, kukuhanin din dito yung National Occupation Classification or yung NOC code mo. Siyempre, para kung halimbawa may target sila na specific na NOC, alam nila na ikaw yung candidate na kailangan nila. Then, primary line of business of your Alberta job offer employer. O para kung halimbawa merong klase ng business na gusto nilang i-prioritize at nakita nila sa profile mo na ikaw ay nandoon sa ganong trabaho. So, mapa-prioritize ka na mabigyan ng invitation. So, yun guys, ano? Yan na ngayon yung bagong sistema na tingnan natin na sana mas maging maganda, mapaganda nga, di ba? So, kaya naman sila nagpapabago-bago ng mga policy at saka ng mga ganito is para maging mas maayos yung sistema. So, sana nga ay maging mas maayos na at sana yung mga eligible nating mga kaibigan, mga kababayan ay makapasok na ano. At yan lang naman ang ating video for today. Sana ay meron kayong napulot konti, meron kayong natutunan. At yun lang. Abang-abang na lang tayo kasi talagang ang dami ng pabago-bago. Sobrang dami. Hindi lang yung provincial, lalo na sa federal, napakadaming nagbabago sa federal immigration system. When it comes to yung mga international students or workers, nakikita natin kung paano nila pinahihirap yung makapasok ka at maka-apply for permanent residence. So, yun, we hope for the best in the future. Salamat sa panonood and see you on the next video. Bye-bye!